Habang nasa bahay, kinakabahan na si Don Fausto sa maaring mangyayari kay Stella sa kumpanya. Ano nang nangyari riyan? Ang apo ko, nasaan na? Umalis na po ang young lady, senyor, at may good news po ako sa inyo. Napangiti si Fausto habang nakikinig sa balita ni Leonard. Nalilinawan na siya ngayon sa ginawa ng kanyang anak na namayapa na. Magsisimula na po ang meeting natin, sir. Balita ni Leonard. Dalhin mo agad ang reports dito pagkatapos ng meeting. Opo, senyor. Pinutol niya na ang tawag at tumayo. Ang apo naman ngayon ang kanyang tinawagan. Lolo, bibisitahin ko lang si Sayan. Ramdam ni Fausto ang lungkot sa tinig ng apo at naaawa siya rito. Pero ayaw niyang magtanong at hayaan na muna ang apo. Darating ang araw na kusa rin itong magsasalita tungkol sa nakaraan nito. Pagkakita ni Stella sa anak ay napaluha siya. Ang bata pa nito pero hindi niya naalagaan ng maayos. Mami, huwag ka na pong iyak. Malungkot na niyakap ng bata ang ina. I'm sorry, baby. Babawi ang mami ha, kapag natapos na lahat ng inaasikaso ko. Pinupog niya ng halik sa mukha ang anak habang patuloy sa pagluha. I'm strong, mami. Kahit wala ka ay strong po ako. Itinaas pa ni Sayon ang braso nito at umaktong malakas. Nakangiting pinisil niya ang pisngi ng anak. Pero sandaling natigilan siya nang mapagmasdan mabuti ang gwapong mukha ng anak. Muli niyang naramdaman ang hapdi sa puso dahil naalala ang nakaraan. Nakikita niya kasi ang ex-husband sa mukha ng anak. Naiinis siya dahil wala man lang nagmana sa kanya. Lahat ay sa ama nito, nakuha pati ang kulay at balat. Mommy, I love you. Paglalambing ng bata sa ina. Mukhang nagising mula sa pagkatulala si Stella at napakurap. Bigla siyang nakonsensya nang makita paiyak na ang anak dahil hindi ito tinugon ang paglalambing. I'm sorry, sweetie. Mommy always love you, okay? Naluluhang tumango ang bata at ngumiti. Binuhat niya ito at dinala sa playroom. 3 taon lamang ang anak niya pero nakakaintindi na. Parang matanda na mag-isip at hindi iyakin. Ginugol niya ang ilang oras sa anak at balak na doon matulog. Sa kumpanya, matapos ang meeting ay agad na tinawagan ni Charles si Roy. Na-message niya na ito kanina at kailangan niyang malaman ang resulta ng pinatrabaho nito. Sir, nakita ko pong kasama pa rin niya ang lalaking nasa larawan noon. Sinundan ko sila, ngunit mabilis magpatakbo ang sasakyan nila at nag-iingat kung may nakasunod sa kanila. Ha? Bakit pa puro palpak ang trabaho mo? Galit na sita ni Charles sa lalaki at bahagyang tumaas ang kanyang boses. Sorry po sir, mukhang hindi simpleng mayaman lamang ang taong na makatagpo ng inyong dating asawa.